Pinasok ko nga yung pagta-tricycle driver, and then yun, pagtatrabaho sa fast food crew, then pagbabantay ng computer shop para magkaroon ako ng extra income. So makaipon ako, then makapagpatayo ako ng dream na negosyo ko. Kung nag-aaral nga ako, pinagtatawanan pa ako ng iba kong kaklase kasi alam nila nagta-tricycle ako. So ayun, it's part. So hindi na, ano naman ako hindi ako nasasaktan kasi I'm proud kasi maayos naman ang ginagawa ko pagta-tricycle, di ba? Parang pinagsakluban ka ng ng langit at lupa eh. Luwi kasi negosyo. Iniwan ka ng pamilya. Asenso Pilipino. Mga ka-asenso, sa gulong ng buhay, minsan tayo ay nasa ibaba, minsan naman ay nasa itaas. At isa ang ating guest ngayong araw na nagpatunay na sa tulong ng matinding sipag, tiyaga at determinasyon, kayang-kaya nating baguhin ang direksyon ng ating mga buhay mula ibaba, pataas. Mula sa pagiging tricycle driver, he made his way up. Pinasok niya ang iba't ibang negosyo, nakailang beses man siyang nalubak. Patuloy siyang bumangon at nagpursige. Nag-focus siya sa daan at never nag-U-turn sa buhay. Ngayon, may-ari na siya ng kilalang farm resort sa Pampanga. Magandang araw mga ka-asenso. Oras na para sa isang kwentuhang punong-puno ng inspirasyon, impormasyon at syempre, kwentong success. I'm Martin Javier, kasama nyo sa Pag-Asenso. Ngayong araw, makakasama natin ang tricycle driver turned resort owner, ang may-ari ng Reka Farm and Resort. Let's welcome Sir Regnier Caligagan. Ayan. Sir, Good morning. good morning, magandang araw. Magandang araw din po. Yan, salamat sa pagpunta dito at pagpili na i-share yung kwento mo sa mga ka-asenso natin. Yes po. Oh, hi ka muna sa kanila. Hello sir. po sa lahat ng ating mga televiewers dyan, sa mga nanonood ng Ka-Asenso. Ang ganda nung, binabasa ko pa lang yung nasa prompter natin dito, from tricycle driver now turned resort owner. Yes po. Okay, napakaganda ng kwento mo at I'm sure maraming mai-inspire na mga Pinoy sa'yo dito. Unahin muna natin sa simula kasi bata pa lang, estudyante ka pa lang, nagtatrabaho ka na. Yes po. Una-muna, kwento mo, ano yung mga trabahong pinasok mo, pati na rin yung sitwasyon nyo noon sa buhay, kaya kinailangan mo magtrabaho. Pinasok ko nga yung pagta-tricycle driver, and then yun, pagtatrabaho sa fast food crew, then pagbabantay ng computer shop para magkaroon ako ng extra income. So makaipon ako, then makapagpatayo ako ng dream na negosyo ko. So yun yung mga iba-ibang pinasok ko while studying. Then nag-working student ako din nung college ako. Actually, no, naging working student ako, anong tawag dito, kasi I want to compete with my sister to get the attention of my mother. So, yun. Talaga, yun yung motivation mo. Yun yung motivation ko kasi yung ate ko is matalino, Dean's Lister siya sa school. So, hindi siya nagbabayad ng tuition yung mother ko. Sabi ko, ano kayang kailangan kong gawin para makakuha ko yung attention ng nanay ko. Kaya ko din naman maging, maging scholar, pero hindi dahil sa utak. Siguro sabi ko, sa diskarte, sisipagan ko na lang. So doon, naging motivation ko yon. Nung nagtatrabaho ako sa fast food, ang sabi ko sa nanay ko, Nay, magre-resign ako sa fast food, mag-working student ako sa school namin, sa Systems Plus. Sabi ko, then, yung pambayad mo ng tuition fee, ibibigay mo na lang sa akin kasi magre-resign ako. So, business-minded na ako. At least, parang may income ako. Suddenly, hindi naman din nagkatotoo. So, hindi ako binigyan hindi naman binigay din sa akin ng nanay ko yung pang-tuition ko. Tendency, ang ginawa ko is, nagtrabaho pa rin ako. So, yun, while working student, during that pagbakasyon, nagta-tricycle ako. Pag uwi ko, nagta-tricycle. Then, paggabi naman, sa pagbabarangay tanod naman. Talaga. So yun yung ginagawa ko noon during my college data. Nag-install ng mga CCTV, Wi-Fi, then may tinututor ako ng foreigner, paano gumamit ng computer. So maraming side hustle ang ginagawa ko during my college day. Nung nag-aaral nga ako, pinagtatawanan pa ako ng iba kong kaklase kasi alam nila nagta-tricycle ako. So ayun, it's part. So hindi na, naman ako hindi ako nasasaktan kasi I'm proud kasi maayos naman ang ginagawa ko pagta-tricycle, di ba? So, yun. Walang nakakaya. Walang nakakaya. So, sabi ko, kung sa iba, may sila. Sa akin, hindi. Sabi ko, siyempre, pipintasan kanila na, try, gano'n. So, it's okay for me kasi ang importante sa akin is maganda yung ginagawa ko. While working student,
marami akong mga side hustle during my college day. Then until such time na nakapag-graduate na ako, then ang una kong pinasok na trabaho is sa sales. So pagkikipag-usap, ayoko din kasi naman yung nasa office lang. So ang gusto ko talaga sales, and then yun din ang turo ng mga mentor, and then yung mga nababasa kong libro. So pasukin mo yung sales if you want to go into business. So yun yung pinasok ko talaga after my college. Anong binebenta mo dun sa una mong trabaho? Sa una kong trabaho, ang binebenta namin software. So dahil IT ako, binebenta namin POS system, point of sale. Ito yung ginagamit nila sa mga grocery, sa mga pharmacy, yung machine kung saan sila nagpa-punch. So ang kagandahan dun, sir, namulat din ako dun sa mga nakakausap ko dahil kliyente namin is mga negosyante. So namulat din ako na nakakapagbigay sila sa akin ng mga tips kung paano magnegosyo. Ganyan. So natuto din ako sa kanila. Dahil yun nga din yung dream ko, magkaroon ng business. Kailan ka unang nag-business? Tsaka ano yung unang business venture mo? Actually, yung traditional na business, hindi pa legal noon kasi side hustle. Katulad ng pagbabayan sila ng sasakyan before, hindi ko naman na lang yan, side hustle lang. Pero yung pinaka naging ko talaga, pinaka re-register ko na business ko is yung trading. So, yung pagbebenta ng mga food supplements. So, yun yung mga unang business kong re-register po. Trading. Trading po. Trading ng mga goods ng food supplement po. Yung mga ganon po. Okay. Kamusta yun? Ano yung naging outcome ng business mo na yun? Ayun, maganda naman, sir, doon. Kasi while working, nagbebenta na ako ng ganon eh. Tapos re-register ko na rin sa DTI noon eh. Yung business ko na yon. So, yun. Kumikita naman. So, kaya lang, hindi pala madali. Hindi madali. Hindi madali kasi one-man team ako eh. Correct. Ikaw lahat. Sakit ng ulo mo lahat. Oo, sa akin lahat. Ako yung marketing, ako yung sales, ako yung delivery boy. Lahat. So, ako lahat. Nandun ako sa office. There was a time na, tama ba itong napasok ko? May kita naman. Kaya lang, masakit eh. Kasi mag-isa ako sa office. Nandun ako sa table ko. Ako mag-isa. Sabi ko, ako lahat. Sabi ko, parang, totoo ba itong nagawa ko? So, sabi ko, wala nang turning back. Kailangan na dire-diretso na. So, yun. Nag-hire ako ng tao. Pag-isa, yun. Then, dire-diretso, yun. Nagbebenta kami ng online, through online ng mga food supplement. Nakakabenta ako nun sa mga abroad. So, may mga distributor kami sa abroad. Sa Hong Kong, Japan. So, nagpapadala kami ng mga food supplement doon before. Okay. Since galing ka sa online, nagbebenta ka ng software ngayon online, ito ba yung simula ng yung hilig mo dito sa e-commerce na business? So yun, dahil sa pagbebenta ko online before, inaral ko yung e-commerce. So yung e-commerce talaga, yung parang nagpa-360 ng buhay ko sa pagbebenta ng online. So nagamit ko yung pagiging IT ko, yung napag-aralan ko. Ako mismo yung gumagawa ng website. Then doon bumibili yung mga tao. Kasi bumagsak yun, sir, yung yung food supplement business ko. Bumagsak yan. That's why napunta ako sa e-commerce. Ang nangyari kasi noon, sir, is biglang nag-igpit si Facebook. So, hindi kami makapag-advertisement sa Facebook dahil sa mga food supplement, dahil may before and after, bawal lang ipakita yon. Then, so yun, doon nagre-rely kasi yung yung food supplement ko. Then, na-deads. So, sabi ko, ano kayang gagawin ko? Doon, inaral ko, then may nagpop-up sa akin sa newsfeed ko ng e-commerce. Then, inaral ko siya. Then, gumawa na ako, bago ako pumunta dun sa workshop na yon, gumawa na ako ng sarili kong website. Then yun, nag-attend ako ng mga workshop. So, 3 days yun dito sa Manila. So, nagbayad ako nun. Teka, sir, bago pa ito yung mga bago pa mag-Lazada. Yes. Shopee. Oo, hindi pa sila noon. Hindi, bago mag-pandemic, hindi pa naman sila namamayagpag noon. Ano pa lang sila, peak pa lang sila. No? So, halos kasabayan pa lang namin sila noon. So, hindi pa sila ganun karampant. Unlike ngayon. So, yun, sila talaga yung napayagpag ngayon. Ikaw, sir, gumawa ka ng sarili mong website. Yun na yung naging parang platform o yung naging hub ng business mo. Yes. So, doon sila bumibili ng mga product nila. Mga product namin. Doon sa mga different kind of website namin. So, yun. Ganun ang ginagawa namin sa e-commerce. Then, yun. Nung kumita na, nakapag-pundar ako ng dream ko, sabi ko magkaroon ng resort for company purposes lang yun talaga is para sa lang. Teka, sir, balikan ko. Alam ko nagkaroon ka ng hurdle. Isang malaking challenge in between. Sir, na-scam ka. Yes. Yun. Paano ito nangyari? Yun, nung nagtatrabaho ko, na-scam ako eh. Ang nangyari... Nagtatrabaho ka pa nito? Nagtatrabaho ako niyan, sir. Ang nangyari, ganito yan, sir. So, nakaipon ako
nakaipon ako, nagtatrabaho ako, nakaipon ako. Then nag-resign ako sa trabaho ko. Then mag-focus nga ako dun sa business. Then nung nag-focus ako sa business, kumikita ako sa buy and sell ng sasakyan, pagbebenta ng food supplement. Kaya lang sir, naging greedy ako. So, yun yung panahon na sabi ko, may nag-offer sa yun, kikita ka ng 30% without doing anything. Then, una talaga, syempre maganda yung pasok ng pera Papakagating ka talaga nila. So, nabenta ko yung mga sasakyan ko na pinangbabayan sell. Linagay ko lahat doon, yung kinita ko sa pagbebenta ng food supplement. Dinala ko lahat doon. Then, Kasi sigurado. Kasi nakatikim ako sir ng 2 months Then nung mga nasa pang 4th or 3rd month, yun na. Nabalita sa TV na this is a scam, ganyan. Then wala. Ayun, nagkaleche-leche lahat ng inipon ko, naubos. Then ang masakit pa nun sir is yung naghiwalay pa kami ng asawa ko, iniwan ako. Talaga. Kasi wala akong maibigay sir Correct. Kasi nga, ubos nga. Nung una, okay. Iniwan nila ako Yung baby ko noon is maliit pa nun sir Nasa mga months pa lang Then, Dala-dala niya. dala niya, umuwi sila sa kanila. Then ako, mag-isa sa bahay. Yun, for almost 10 days, ako sa mag-isa sa bahay, sa apartment. Ako mag-isa, sabi ko, iyak ka lang sir, iyak ka lang. Umaga, hanggang gabi, iyak ka. Pagising mo sa umaga, ang ginawa ko na lang, diretso ako sa simbahan, sa Our Lady of Carmelite, dyan sa May Angeles. Pag umaga yun, bago anong gagawin ko, dadaan muna ako doon, magdadasal. Sabi ko, humingi ako ng support sa kanya, bigyan niyo ako ng tulong para makabangon ako ulit. Then, ganun lang, ang ginagawa ko, may nakita akong product doon, ginako ko na lang sabon, benta-benta ko para may makain lang ako. Then, nag-apply ako, sir, ng trabaho. Naganap ako sa online. Doon na ako nag-apply sa banking. So, nakapagtrabaho ako sa banking. Ni-interview nila ako dito sa Makati yun, sir. Galing ako dito. Dito ako na-interview ako sa Makati. Sa main branch. Sa BPI. So, na-interview kami doon. Then, nung pumasa ako, tinawagan ko yung si Mrs. Sabi ko, may trabaho na ako. Magta-training ako ng 1 week for dito. Sana magkaayos para magkaayos kami ulit. May maibigay na nga rin. May maibigay na rin ako sa kanila, sa pangkain, hindi. Then yun, nag 1 week kami dito ng training, then nakabalik sa bahay nung nag-start ng trabaho. Yun, nagkaayos na kami kasi yun nga, sabi ko, may trabaho na ako. At least may bibigay na ako. Then during that time, sir, habang nagtatrabaho, continue bumalik ako, nag-ipon ako. Balik ako ulit sa pagbebenta ulit. Binalikan ko ulit yung ginagawa ko. That time, maraming lessons, sabi ko. Hindi na ako magiging greedy. So yun, hanggang nakabangon ako, nagbalik ako sa pagbabayan sell ng sasakyan, pagbebenta ulit ng food supplement, then while working. And then yun nga, hanggang nung na-hit ko na yung time is 10, nagtayo na ako ng sariling opisina. Business. Ikaw na. Oo, Opisina isa mo na. Yun, sir. Grabe naman yung pinagdaanan mo. Yeah. Parang roller coaster ng emotions. Hindi mo naisip na sumuko? Naiisip ko na. Naiisip kaya lang, sa taas talaga, sir, nagdarasal ako. Sabi ko, kung mag-give up ako, walang mangyari. Alam ko, pagsubok lang to. Nalagpasan mo gamit yon. Siyempre yung pananampalataya. Yes, sir. Yan, mas malakas yung kapit mo sa itaas. Oo, kasi sir, kung wala kang pananampalataya sa talaga, mag-give up ka Parang pinagsakluban ka ng lang langit at lupa Luwi ka sa negosyo. Iniwan ka ng pamilya. Talagang mahirap yung ganung sitwasyon. Yes, sir. 'Di ba? Pag nasa ibaba. Hindi mararanasan yun ng lahat, pero pag ikaw nandun ka na mismo, kasi marami nagsasabi, madali sabihin, malalagpasan mo yan. Yes. Hanggat nandun ka sa sitwasyon na yun, hindi mo malalaman na ang hirap palang bumangon ulit. Yes, sir. At iangat yung sarili mo. Pero, dapat ka na namin palakpan kasi syempre nakabangon ka, nalagpasan mo yun. At nagamit mo pa yun bilang pagtaguyod ng sarili mo sa buhay. Oo. Yung gagamitin mo ng bandang uli, yung magiging gagamitin mo lakas ng loob, sabi ko. Napagdanasan ko na to. Yeah. And then, yung sa taas, panay sa taas, sabi ko nga, hindi ka bibigyan ng problema ng nasa taas kung di mo kakayanin. Kumbaga, piniprepare ka lang niya dun sa malaking blessing na binibigay siya. Kung gaano kabigat yung problemang na binigay niya sa'yo, ibig sabihin, ganun ka laking blessing yung paparating sa'yo. Kumbaga, parang piniprepare ka lang niya. Then yun. So every now and then yun, nagagamit ko. Sabi ko, pag may binibigay siya sa akin problema, alam ko na to. Piniprepare mo na naman ako sa malaking blessings. So yun. So marami. Pagdadaanan mo lahat yun, sir Kasi sa negosyo, dapat prepare ka sa emotionally, mentally, physically.
So marami, iwanan mo yung barkada, kung magsiseryoso ka, iwanan mo yung walang birthday party sa mga pupuntahan, wala nang inuman, pag nagseryoso ka, lalo na pag nagkapamilya ka na, sir. Jump tayo dun sa e-commerce ka na. Tapos, nakapundar ka na. Bakit ka muna nag-decide na ipundar yung resort? Kailan mo na ipundar yung resort? At magkano yung kinailangan mo? Yes. So, nung nasa e-commerce ako, kumikita na ako kasi meron akong dream board. So, meron akong dream board. Nandun yung mga gusto kong makamit, resort, tsaka yung mga charity program. So, nandun lahat, iniisa-isa ko lahat. So, meron akong dream board nun. So, sabi ko, isa-isahin ko lahat ito. Sabi ko. Then yun, nung kumikita na ako sa e-commerce business ko, nagtayo ako ng resort. So, sabi ko, itong resort na to, dito natin gaganapin yung mga events natin, birthday, kung meron tayong team building dito lang sa resort na to. So, hindi, kasi mahilig kami mamasyal, sir. So, every 3 months nun, sir, namamasyal kami simula nag-start ako ng negosyo, sir, nung pumapatok. Basta every 3 months, sir, namamasyal kami. Travel kayo? Travel kami ng travel. That's why, sabi ko. Dito o pati sa ibang Local, tsaka abroad, sir. So, yun. Basta nung nag-start ako pa na every 3 months, nag-travel kami. Then sabi ko, magtayo ako ng resort para dito na lang. So, at least para makatipid. Ginawa ko. So, yun na nga, nabili ko. Before pandemic, if I'm not mistaken, 2018, October yata yun. Mga ganon. Then, binili ko siya. Then, pinarenta namin. Nung sabi ko, extra income, pagsasabayin ko e-commerce. Tapos, may extra income ako sa resort. Minamarket namin siya for events. Sa mga birthday, binyag. So, nagtayo ko ng isang villa doon na may talong room. Para at least pwede na rin siyang overnight. Hindi lang events yung makater namin. Then yun, kumikita, sabay. Yung e-commerce, sabay. Kumikita. Then yun, pumutok yung pandemic. Doon, ayun, bumagsak na naman. Siyempre. Bagsak. Nawala lahat. Wala lahat. Pati ba e-commerce mo na apektuhan? Yes, sir. Bagsak nun, sir, nung sa e-commerce. Kasi lockdown eh. So, nagsara yung e-commerce ko nung pandemic. Nagsara din yung resort ko. Bawal yung events. Bawal. So, tinama. Then after, sir, nanonood ng TV, balita, na pwede na ulit yung nag-pop up, pwede na ulit yung e-commerce after mga 1 month. Kasi bumalik na rin yung mga delivery ganyan. Oo, pwede na rin yung mag-deliver yung mga basta commodities, mga pagkain. So, doon yung pwede na deliver. Okay, sabi ko, tinawagan ko lahat ng mga sir, ng mga staff ko. Sabi ko sa kanila, pwede na tayong mag-operate. So, sa mga gustong magtrabaho, bumalik, libre lahat kayo ng accommodation. Libre shuttle. So, mayroon pa kayong hazard pay. So, kumpleto lahat sila. So, binigyan ko lahat. So, mayroong iba, pero hindi naman lahat. So, nagtrabaho sila. Pinatira ko sila sa resort. Hatid sundo sila. Yung mga malapit, may shuttle papuntang office. So, doon lahat kami nasa office. Then, yun. Ang isipin ko, sir, nung panahon na yon, walang pera yung mga tao. Nagbenta kami ng online. Grabe, ang dami pala, sabi ko. So, in-expand ko. Ngayon, ang strategy, dahil bawal na yung events nun, sir, overnight staycation. Doon pumotok yung mga private resort nung pandemic naman. Kasi bawal yung sir. Uso yun. Bawal. Di pa nagbubukas yung yung mga beach. So, kami, mga staycation family. So, yun, malakas. Nagkasabay. Nung pumatok na yung mga private resort, so, yun, halos daily, fully book kami. Daily nun. Then, yung e-commerce naman, medyo mga after a year, medyo nagde-decline na. So, nag-ship na ako sa resort. Sa resort na yung pumapatok. So, yung ginawa ko, kung anong kinikita ng resort, padagdag ng. Paisa-isa, sir. Paisa-isang bila, sir. Bawat, nag-abono kung galing yung pera sa e-commerce, pandagdag ko doon sa puhunan sa resort, sir. Teka, magkano muna yung puhunan mo doon sa pangalawa mong resort? Malaki, sir, eh. Malaki, sir. Kasi pinagawa mo pa eh. Yes, sir. Actually, sir, yung sa resort, sir, hindi ko siya masasuggest sa mga startup. Hindi kang pwede magtayo ng negosyo ng resort kung wala kang ibang negosyo. Kasi sobrang laki, sir. Sobrang tagal ng ROI. But then again, yung pag-ano lang sa resort, nag-e-enjoy ka. Sa pagkikisalamuha sa mga tao. Yun, dapat enjoy mo kasi maraming problema sa resort business eh. So I want to enjoy. So siguro nag-e-enjoy ako doon sa pagkikisalamuha doon sa mga tao. Doon then kung ano yung kinikita, pang-expand. Yun, hanggang dumami sila, sir. Ganun. Ngayon, narinig ko, laki ng kinikita mo lalo kapag fully booked. Yes, sir. So, yun. Maabot kang anong amount, sir? So, depende, sir, mga nasa 6 digit na naman pag fully booked siya. Pero sa resort naman kasi, sir, is hindi siya daily. So, alos mga, peak season. So, may seasonal siya, sir.
Seasonal. So for example, weekends, ganon, ganon, tsaka mga holidays. Yun, dun malakas. Curious ako dyan kasi pag sinabing seasonal, may mga months sa summer, ganyan. Yung off-season months, paano nagsistay afloat yung mga resort? Ang ginagawa namin, sir, promo eh. So, pag weekdays, so may mas mura yung rates namin. So, yun yung namin, ginagawa namin. So, kahit paano pag weekdays is meron pa rin booking, sir. Okay. Sa ganitong negosyo, sir. Meron pa rin. Oo. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy naman. So, daily naman is meron pa rin naman na kaming bookings. Then, may restaurant na rin kasi dun sa resort, sir. Meron na rin doon. Meron kami resto ngayon doon. Okay. So, isa na rin yung sa dinadayo doon sa resort namin. So, open kasi yung restaurant namin for public. So, yun. Curious ako, sir, kasi syempre sanay na sanay ka sa buying and selling, e-commerce, tapos nag-transition ka sa managing the resort. Nahirapan ka ba dun sa style ng business, dun sa flow? Malaki ba yung adjustment mo dun? Ang adjustment ko, sir, when it comes to marketing, walang problema kasi online din namin siya ina-advertise. Okay. Pero what's the biggest problem is dun sa, sir, sa hospitality talaga. So talagang susubukan yung pasensya mo. Kung mahina yung pasensya mo, hindi ka pwede sa ganitong negosyo. Hospitality. Kasi you cannot please everyone, sir eh. Yeah. Kasi simula nag-book yan, naalagaan mo yan. Hindi ako sanay dun sa before kasi nung nasa e-commerce ako, bibili siya. Wala naman kaming customer interaction. Bumili siya sa online eh. Yeah. Dito hindi. Simula pagpasok niya hanggang paglabas niya, dapat aalagaan mo siya. Sabi nga, 100 yung ginawa mas maganda dun sa guest. May isang pagkukulang lang, re-reklamuhin ka yan. Tapos pag sasabihan ka, may review kita, bad reviews. Diba? Hindi mo na pagbigyan. So, di mo mapiplease yung mga ibang tao. Minsan nga, binigay mo nga na lahat, may masasabi pa sila sa'yo. So, yun, ganun sa hospitality. So, doon ako nag-adjust. So, inabahan ko yung pasensya ko sa pag-handle ng mga customer or guest complaints. So, yun. Alam mo, totoo yun, sir, kasi yung mindset ng mga tao, pag pupunta sila doon, perfect vacation. Perfect, di ba? Yun. Ganon. Yun, mga ganon. Pero sir, bakit nag-viral yung post mo sa social? Recently nag-viral. Paano siya nag-viral? Tsaka kailan mo naramdaman na, uy, teka. Ayun, so yun. Pick up. So nung nag-pick talaga kami, halos, lang kami talaga sa online na platform kami. And then, medyo lumakas lalo kami nung, yun nga, nakwento yung buhay ko from saan ako nanggaling, na-interview sa TV. Then maraming mga pumupunta doon para lang makausap nila ako. Talaga? Yes, sir. Marami pumupunta doon, sir, na punta kami dyan, gusto ka namin ma-meet. So marami doon na pumupunta na makakausap ko para may share ko lang sa paano. Ako open naman ako, sir. So kung may tanong sila, open ako kung ano yung alam ko. Sinashare ko sa kanila. Lalo na doon sa mga nag-startup ng business. So marami. Kaya mga nakakakwentuhan ko doon, halos mga negosyante din na nag-start. So ganoon. Maraming, yun yung isa doon sa siguro na masarap sa feeling sa ganitong negosyo na marami ako nakakasalamuhan ng mga business professionals din. They're sharing their experience also. Ayun. Okay. Hindi mo na kailangan ng endorser, sir. Ikaw na endorser. Yes, parang gano'n. Business mo. Oo, parang gano'n. Hindi. Okay. Napakabait mo sa mga tao mo. Napakaganda ng pakikitungo mo sa kanila. Bakit gano'n yung pakikitungo mo sa kanila, interaction mo sa kanila? Nakikita mo ba yung sarili mo somehow dun sa kinalalagyan nila? Yes, sir. Kasi nga galing ako dun sa pagiging empleyado before. Ang ayaw ko kasi nung empleyado ako, nasa corporate world ako, hindi ko naman nakakausap yung CEO. President, hindi ko nakakausap. Ang nakakausap ko, manager. Sabi ko, ayoko ng ganito. Pag nagkaroon ako ng kumpanya, gusto ko lahat ng mga tao, nakikita ko sila. Nakakasalamuha ako kahit paano. Tapos, naghahanap ako yung mga gusto ko mag-travel. Kasi nung empleyado pala ako, nagta-travel. Kailangan ko pang mag-day off. Kailangan po mag-file ng leave. Sabi ko, pag ako naging sa negosyo ko, magta-travel tayo, hindi na nila kailangan ng mag-file ng leave para lang makapag-travel. Kasi gusto ko yung nagta-travel. So marami akong nalalaman sa pagta-travel. So I love travel. That's why sa mga simulan ng negosyo, talaga tinatravel ko sila. Yung mga incentives nila, pag wala silang late, wala silang absent, nahihit nila yung quota nila, then tinatravel ko talaga sila, sir. So I give them travel. Then yung mga benefits like ng pagbibigay ng sasakyan,
mga motor, cycle. So binibigyan ko sila ng mga different kind of benefits. Ngayon, this year, binigyan ko sila ng 10 service incentive leaves. Paid yun. So, di ba may 5 tayo. So, ginawa ko siyang 15. May plus 10 sila. So, kung ano yung pwedeng maibigay na pwedeng para mas ano sila, ma-motivate pa sila, magsumikap pa sila. Sige, syempre, kung wala naman sila, wala naman din ako dito. So, kung ano yung pwedeng ibigay. Tsaka, nakakasalamuha ako sila. Paglabas naman sa company, magkakasama kami. Magkakaibigan mga para sa company, trabaho lang. So, ganun. Galing, no? Iba yung pamamalakad niya, sir. Positive reinforcement, tsaka parang man of your people. Yes, kasi dapat ikaw yung ikaw yung nakikita nila eh. Kasi ikaw yung reflection ng business mo eh. Kung ano yung personality mo, ikaw din yung reflection ng business mo eh. So, yun. Kaya pag ako madalas ako nasa resort lang. So, ako yung nagbabantay sa construction, sa mga tao. So, Teka, sir, saan mo na sila nadala? Alam ko recently, nag-Taiwan kayo. yes, ano so pa yun. yung iba niyong napuntahan na? So yan, galing kami recently sa Taiwan. So nakapag-Bali, Indonesia na rin kami. Uy, Yan. sarap! Sa Hong Kong Disneyland, yan, Vietnam, Thailand. So yun yung mga international na pupuntahan namin. Then we are planning na by next year naman is sa Japan naman sila. Japan. Yeah, sa Japan. So yun yung binibigay namin na incentive sa kanila. So dito sa Philippines, marami na sila napuntahan dito eh. Halos napuntahan na nila yung mga tourist spot dito sa Pilipinas, sa Boracay. Halos every year. Talaga? Nadadala namin doon. Yan. So El Nido, Siargao, Palawan, Bohol. So yan, dinadala ko sila doon sa mga... Marami tuloy gusto mag-apply sa'yo dito. Pagkatapos ito, wala nang empleyado dito. Basta sir, wala silang late, wala silang absent, then walang memo. Then, libre, part naman nila yun, incentivize mo sa kanila. So, yun, ganun ang ginaganap. Ganda ng ginagawa mo, sir, kasi syempre, lahat yata nagsabi na negosyante, yung ibang bagay, stable naman eh. Ang talagang magiging problema mo, talagang magiging swerte mo, ay nasa empleyado mo, sa tao mo. Alagaan mo sila, aalagaan ka nila. Pag inalagaan mo yung mga tao, aalagaan nila. Bigay mo yung kailangan nila, yung gusto nila. Actually, mahirap kasi, di ba, pag negosyo, minsan nga yung tao mo, personal nila problema, kasama ka eh. Nadadamay ka. Kaya lang, it's part of being a business owner. Tapos, kaya I do love travel kasi yung pera, kung bibigay ko lang yung pera, mawawala yan eh. Pero yung memories, hindi mo mawawala. Yung bonding. So, I invest on the memories. And then, sa skills, tsaka, tinuturuan ko din kasi sila paano mag-invest. Then, tinuturuan ko sila paano mag-isip as business-minded. So, I teach them also. Sabi ko nga sa kanila, pag nagmi-meeting kami, walang yayaman sa pagiging empleyado. Sabi ko sa kanila, tuturuan ko, gusto nyo magnegosyo, pwede. Tutulungan ko kayo. Ang sarap sa feeling na makita mo silang umasenso. Ngayon, tinutulungan mo sila Yes, I teach them. Then, ngayon nga, sir, inaayos ko lang schedule ko. I will teach them how to invest on the stock market. Actual eh. Directly, paano sila mag-invest sa stock market. So, para at least matuto sila paano umawak ng pera. Correct. Kasi kung di sila matutong umawak ng pera, kahit gaano kalaki sahod nila, walang mangyari. Mawawala. Walang mangyari, sir. Ayun yung sinasabi nila, how do you make your money work for you? Yes, Ganon, tama. parang ganon. Okay. So, galing. Meron na bang pundar ng negosyo sa mga empleyado mo, sir? Actually, sir, yung mga iba last time, yung kasama ko doon, dating nag-empleyado, yan, nag-check-in siya sa resort, tapos yun, negosyante na rin siya. So sabi ko, ang saya ko, nagninegosyo ka. Sana ganyan din sila, sabi ko. Yung matatagal na magnegosyo din sila, gaya mo, sabi ko. Kasi ako sa kanila, hindi ko tinatago eh. Alam nila kung saan ako nag-start. Lalo na yung mga kasama ko lagi sila. Kung paano ako mag-isip. Paano ako tinuturo sa kanila, paano mag-isip eh. But you cannot please naman everyone. So, hindi naman para sa din yung pagninegosyo kasi risky. Then yung stress, di nila kaya. Yung sacrifice, di nila kaya. So, hindi para sa lahat. May mapili lang sa kanila, sir. Pero ngayon, yung iba doon sa, sa mga staff ko doon, ay naglagay kami ng honesty store sa resort. Sa kanila yon. Honesty store. Oo, sabi ko sa kanila, bigyan ko kayo ng negosyo kung saan kikita kayo kahit wala kayong ginagawa. Lagyan natin na honesty store. So, ay nagtatrabaho sila, may bumibili. Talaga. Oo. So, nagbabayad yung mga guests din pag bumili sila, sa kanila yon. Sabi ko pala gawin nyo, start kayo lang sa maliit. Kita nila yon. O, kita nila yon, sir. Wala silang ginagawa. Honesty store, wala silang cashier. Naglagay kami honesty store. Kung ano, nandun yung presyo, babayad lang nila. So,
kumikita sila, di ba? May extra income sila. At least alam nila kung paano yung masarap bang kumikita na kahit wala kang ginagawa, di ba? Yung mga ganon na legal way. Yun. Maramdaman nila yung Pwede. pwede. Oo. Pwede pala. Yun. At masarap magnegosyo. Yes. Lalo pag kumikita ka na. Opo. Ito sir, yung mga binabahagi mo dun sa mga empleyado mo ngayon, yung mga learnings mo sa kanila, ano yung po pwede natin na ma-impart sa mga nanonood ngayon, sa mga kaasenso Oo. natin na nanonood ngayon, na magagamit nila para lalong-lalo na dun sa mga takot mag-business, ayan, takot mag-invest, takot magsimula. Ano yung may i-share mo? Yes. So, sa may papayo ko naman sa mga gustong mag-business, ang pagnenegosyo kasi, hindi naman pera. Hindi na kailangan natin ng pera. Kahit wala kang pera, pwede kang magnegosyo. What's matter is yung mindset kasi natin. So, unang-una, dapat proper mindset sa pagnenegosyo. Hindi lang pera. Kasi pwede kang mag-buy and sell without walang puhunan eh. Pwede kang mag-buy and sell. So, unahin nyo, maghanap kayo ng pwedeng negosyo kung saan wala kayong puhunan. So, ibig sabihin, skills lang. Ano ba yung skills mo na pwede mong i-offer? So, yun yung mag-start ka doon. Kung pag nagtatrabaho ka, walang problema, 8 hours. 8 hours ka nagtatrabaho plus 1 hour na break, so 9 hours. So, may 24 hours tayo sa isang araw. Yung natitirang oras mo, i-invest mo sa sarili mo. Mag-aral ka, magbenta ka, mag-side hustle ka, para kumita ka, malaman mo kung para ba sa'yo yung pagninegosyo. Kasi kung di mo susubukan, walang mangyayari. Ang iba kala nila kasi is pera-pera lang. Kailangan ko ng pera para magnegosyo. Hindi. Kahit marami kang pera, kung hindi ka marunong mag-market, magbenta, wala din. So, hindi ka marunong sa sales, hindi ka marunong sa marketing, wala kang leadership, hindi ka marunong ng tao, wala kang proper mindset. So, malulugi ka. So, dapat marunong ka sa heart, sa utak, paano yung mag-marketing, magbenta. So, yung pagnegosyo dapat, start mo na kagad. Hindi yung sobrang dami mong plano. Ang pinaka-importante dyan, you must act. So, take action ka na, mag-fail ka, part siya ng business. Sa lahat naman ng negosyante, siguro sa 100 or 10 ginawa nilang negosyo, isa lang yung masenso eh. So, yung siyam na bumagsak na yon, yung isang asenso, bawing-bawi ka na. So, kahit ilang beses ka bumagsak, mag-fail, is tumayo ka, bumangon ka. Isang panalo lang, magbabago yung buhay mo. What matters is take action. So, isang panalo lang naman sir ang kailangan natin eh. Then, everything will change. Ganda. Yun. Ang ganda ng advice sa atin dito ni Sir Regnier. Sir Regnier, maraming salamat. Thank you so much for sharing your story. Sir, paano nila mahanap yung Reka at saka paano rin sila makakapagpa-picture sa'yo? Okay, go ahead. So yun, so unang-una sa mga gusto pong mag-relax, mag-chill at gusto akong makita, then makapagkwentuhan tayo, you can visit our Facebook page. So Reka Resort, The Valley of Pampanga. You can message us there for booking. Then sa mga gusto naman mag-book directly sa website namin, you can directly book to our website, www.rekaresort.com. Then we accept on our website lahat ng payment gateway. So, ina-accept natin yan. Credit card, debit card, GCash, Maya, GoTime, bank transfer. We do also accept everything. Then, pag nag-book po pala kayo sa resort, cashless po kami doon. So, you don't need to bring cash dahil we innovate na everything. So, kailangan cashless na. Sir, okay lang bang makabati? So, yan. Binabati ko po lahat ng mga family members ko dyan sa Angeles City, lahat ng kaligagan dyan. And then, binabati ko rin po pala yung mga YEP members, Young Entrepreneur of Pampanga. And then, PAMCHAM, HARP, yan. So, yung mga organization namin sa Pampanga. And then, lahat ng staff ng Reka Resort. And then, lahat, binabati ko rin po pala yung mga nakasama ko nung nag-start ako sa negosyo from Reka Ecom, Kaizen Trading. Kung wala kayo, wala ako dito. Wait nyo, magkakaroon tayo ng reunion. Yan! Sir Regnier, maraming salamat. So, napakaganda ng kwento mo. Maraming salamat po for having me here. Yeah, thank you rin. so much po. Yan, thank you rin, sir. Mga ka-asenso, kung meron mang patunay na ang sipag at determinasyon ay tunay na puhunan sa tagumpay, isa si Regnier Kaligagan sa kanila. Mula sa pamamasada ng tricycle, ngayon, isa na siyang resort owner na nagsishare ng tagumpay sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi man madali ang daan, hindi siya tumigil sa pag-andar. At sa bawat liko, bawat lubak, mas lalo siyang naging matatag. Sa kwento ni Regnier, nakita natin na hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga ay kung paano ka magdadrive para makarating sa gusto mong puntahan.
This has been Martin Javier. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng bawat pamilyang Pilipino.